Kumusta na kayo mga trivia at welcome po sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat po ng ating mga subscriber. Magandang hapon. Ngayon hapon po ang ating pumunta tayo sa lugar para makita po natin po yung bulaklak. Kabukahan po niya. Kaya bukas po ay ating pong i-spray po natin muli ng pang-insecticide para yung kalamansi po natin tuloy-tuloy po yung maging pag-harvest at syempre po yung ating pong bunga. Yan, nakakatuwa naman mga katribya. Yung pong ating kalamansi ay walang tigil po sa pagbubulaklak. Walang tigil po siya sa pamumunga. After po natin na mapitasan po yan, ito na. Nung nalagyan po natin siya muli ng ating pong pataba at pati na rin po ng yung organic fertilizer, foliar, eto na siya ngayon. Naglabas na po siya muli ng napakarami pong bulaklak. Namumuti. Marami pa rin po siyang bunga. Ayan, no? Kaya power spray na po itong ating gagamitin. Una, actually power spray na po natin ito sa ating pong kasama, sa kay Uweng tsaka kay Robert. Bukas pa uulitin po nila. Ayan, no? Ang dami po niyang bulaklak at tsaka ng mga usbong ng ating kalamansi. Ito po yung ating magwawalong taon na puno. Pero grabe. Ayan, ang kanyang nilabas po na bulaklak. Tapos ay marami pa po tayo mga maliliit na bunga pang katapusan. Makukuha po natin ito ng katapusan or April. Meron po tayong baging. Naalis natin siya. Ito naman po yung ating batang kalamansi. Sisipagin tayo sa ating pag-aalaga. Ganito po yung ating nakikita. Marami na siya pong bunga. Marami po siya mga bulaklak na lumabas. Siyempre kailangan na rin po natin mag-herbicide ng ating mga puno. Alam niyo mga katribya po, isang banda maganda rin naman po yung ating kalamansi na may damo. Kasi sa tindi po ng init po ngayon ay nangyayari, yung damo ang nagsisilbing cover po natin para hindi kaagad sipsipin yung tubig ng araw. Kaya naman tayo ay maganda rin po yung hindi po masyadong clear na clear sa damo itong ating kalamansi. Para nun hindi po kagad batuyo. Kasi nangyayari pag halimbawa malinis ang kalamansi ninyo, miya't miya po ay nagtutubig tayo. Sayado rin po yan sa ating diesel. Siyempre sa panahon mo, yan, yun din naman po ang kain niya. Pero kung napoproteksyonan po siya ng damo, wag lang po masyado pong mahaba o yung lalo na po kung baging, lagpas baging na o yung kalamansi na, iba na po yun. Ma-maintain lang po natin siya. Yan, maganda rin po yung ating na-herbicide dahil matagal po siyang tumutubo. Pagtubo niya, ilang buwan na po uli yung ating ginagawa pong pag-uulit ng ating spray. Kaya marami po tayo ngayong palakihin. Tingnan nyo mga trivia po kung gaano po ka dark green yung pong kalamansi po natin dito. No. Tapos ang dami po siyang mga usbong.
Yan, ginamitan na po natin ito mga katribya po ng ating bagong foliar na pinasample po sa atin ni Sir Alan. Kaya naman nakakatuwa dahil may sangka po siya ng pamparami po ng dahon o yung pampausbong, pero may kasama rin po siyang bulaklak. Nagkatulong yon yung organic fertilizer ni Sir Marvin, tapos yung pong foliar po na organic din. Pagka po naging yun ang magandang kombinasyon natin, yun ang resulta niya. Eto, napakahusay. Ang ganda sa bunga, ang ganda po sa kalamansi, siyempre pati rin po sa bulaklak. Ayan, ino-hold po niya para hindi po siya masira o malaglag. Kaya lang siyempre kailangan din po natin natural lang yung ating pag-spray, dahil para hindi na pumapasok po ng ating mga insekto. Ayan, kapal po ng bulaklak. Yan pong ating bulaklak na ito, ang ani niyan, mga buwan na po siya ng June. Nakukuha na po yan sa ngayon, March, April, May, June. Yan. Last week of May, may mapapitas na po tayo. Mayroon na tayong mapipilit dyan. Pero sa buwan ng June, dun halos po talagang kapitasan yan. Kaya hindi ka naman po maiinip. Malalaki na rin po yung bulaklak na yan. Para ka lang hinihintay lang mga katribya po lumaki po yung mga bunga nito para po sa ating pang April susunod nun. Ito naman po yung mga susunod natin bulaklak. Meron tayong ampalaya. Ampalaya ito masarap na ulam. Yan po ang mga katribya po, aagapan ninyo yung pong mga baging. Dahil pagka din nyo po nakuha yan, actually ingat lang tayo sa paghablot po ng bangi para hindi po makuha po ng bulaklak. Sira, natatanggi po ng bulaklak tayo naman marami naman pong bulaklak siya, babawasan na lang natin. Yan nakaganda sa kalamansi natin. May kalamansi na tayo, mayroon pa tayong extra ulam, ang talbos ng ampalaya na tawag na ampalayang ligaw. Ito, masarap ito sa sardinas lang katapat nito mga katribya. May ulam na tayo, sariwa. Ayan, lumalaki na rin po ang bunga ng ating kalamansi dito. Tingnan nyo yan ang bunga ng ating organic fertilizer. Iba po ang kanyang itsura doon sa ating mga kapitbahay na gumagamit po ng synthetic. Siyempre sila naman po ang makakapansin yan, pati na rin po yung ating mga viewers. Sinasabi po natin yung ating yung pong epekto para at least meron kayong nakikita, meron kayong napapanood, nasusubaybayan kung paano natin ang paglalagay niyan, kailan tayo nag-apply ng pataba. Ito, 3 beses na po tayo nag-apply ng pataba nito mula po noong September, yung una nating pagpapabulaklak pabunga ng tagulan. Tapos inundan natin ng buwan po ng December. Ito na nga po yung kasunod niya. Yun, ay napitasan na po natin po yung mga malalaki, yung bunga po nito. At yung latest, nung tayo ay magpatubig, nakapitas din tayo ng ating harvest nito. Buwan naman ng February nang tayo magsabog naman po ng abono. At yan, yung hindi rin po natin inaasahan, napakarami pong bulaklak na ililabas. Para po sa ating mga katribya na malaman po ninyo
yung sistema po ng pataba po na ating pong ginagamit. Pagka pala kayo tubig ng tubig dito sa ating pong kalamansi, kahit hindi po madalas, lagi pong nagpo-produce po ng bulaklak yun pong ating kalamansi. Yun yung napag-assess natin, napag-aralan doon po sa pataba na ating pong ginagamit na organic. Ayan, namumuti, mamumuti siya. Bukod sa marami siyang bunga, marami pa po siyang mga bulaklak. Gaano katipid ang mamimenos po ninyo kapag ka po itong organic ang ating pong gagamitin? Hindi ka lagay ng abono. Hindi ba kagaya noong ginagamit po nating mga synthetic, mga katribya, isang buwan lang na kinain, pagkatapos noon uulitin mo na naman uli, gagamit ka na naman uli na magsasabag uli ng pataba. Minsan mayroong pagkakataon hindi pa tumatala po yung abono na inyo pong ginagamit kasi hindi nyo makikita sa kalamansi, wala po makita kayong pagbabago. Pero yung ginamitan natin ito, mga katribya, po ng organic fertilizer, ang laki po ng pagbabago noong ating kalamansi. Ayan, kaya na po mga katribya po ang makakapansin po niyan. Makikita naman po ninyo sa ating pong ina-upload po na video yung resulta ng ating abonong ginagamit. Bukod sa marami siyang nagiging bunga, tingnan nyo naman po yung mga bulaklak, malulusog, healthy. Yan. Paano tayo, mga katribya, po matitigil ng ating pong pag-aalaga kung ganito po ang ating makikita sa ating kalamansi? Meron ka ng palakihin, meron pang bulaklak. Isipin nyo yun, kumpul-kumpulan, mga katribya. Ayan, anong dami niyan. Hindi po naging problema sa kanya po ang kanyang maraming bunga. Kahit marami pong bunga, marami pa rin po siyang lumabas na bulaklak. Kaya nakapagtataka po doon sa abono natin ginamit. Ayan, meron pong nag-comment, sabi nung nag-comment, natural kaya katribya, nalabasan ng bulaklak po ang kalamansi sa tag-araw dahil mainit, tsaka pagka natuyo ng tubig, nalabasan ng bulaklak talaga. Totoo naman yung sinabi niya. Kahit anong kalamansi talaga, basta pag natigang at pagkatapos ay natubigan, kuya naman talaga namumungat, hindi naman po seedling, maglalabas talaga ng maraming bulaklak. Pero ang question doon, gaano kalaki bulaklak na inilabas ng kalamansi mo? Baka silaki lang po ng palito ng posporo, tapos kadalasan po ay nalalaglag pa. Bakit? Dahil doon sa walang abono or mahina ang abono. Pero pag maganda yung abonong inyong pong ginamit, ang palatandaan naman yan, mga katribya, malalaki po ang bulaklak at matitibay. Yan, titibay siya. Ayun, marami na po siyang laman. Yan ang kagandahan po noong kalamansi. Pagka mayroong ginusto niya, yung pataba na iyong isinubo, kakainin niya, makikita nyo po ang reflection niyan sa kalamansi. Pero kung hindi naman maganda ang pataba na inyo pong ginamit, mga katribya, makikita nyo rin ang reflect niyan sa kalamansi ninyo. Ano mangyayari? Magiging yellowish. Tapos wala kang makikita ng pagbabago sa dahon niya. Tapos sa halip na lumaki, kumintab pa dahil sa tindi ng init. Ala, mga katribya, hindi kinain po ang abono ninyo or nandyan lang, nasayang lang din po ang inyong pera. Ayan, nakakatuwa po itong ating kalamansi. Magdadalawang taon na po ito sa buwan ng buwan ng pagpasok po ng April. Dadalawang taon na. Halos isang buwan na lang, 2 taon na po itong ating kalamansi. Pero ang labong na po niya, mga katribya. Anong dami pong bulaklak, ang dami rin pong bunga. Isang kapa, marami ng bunga kalamansi mo, marami pang bulaklak. Kaya mawiwili po tayo, mga katribya, po ng pag-aalaga pagka maganda po yung inyong abonong ginagamit.
Ayan, nakakatuwa oh. Kaya pasusundan po natin ito ng ating pong pag-i-spray eh. Di na po natin kasi ito kakayanin po ng ating balikat. Malalaki na siya. Kaya kailangan na natin power spray. Pero bagamat ito mga katribya, balikat lang din po yung ating pinanggalingan niya. Pero ang dami po niyang nagtuloy. Dami niyang bunga. Kaya meron naman po tayong next na alagaan. Yan, na inyo pong masusubaybayan yung resulta ng ating patabang ginagamit. Ayan, nakakatuwa. Kaya shoutout din po natin yung ating pong katribya sa Castillejo, Zambales, dahil nag-send po siya ng kanyang picture, video sa kanyang kalamansi na pinuntahan namin nung una ni Sir Marvin. Wala pong kabula-bulaklak, nakapapakakonti po ng bulaklak. Pero nung in-applyan, nung pong abono po ng organic natin ni Sir Marvin, naglabas ng marami pong bulaklak ang kanyang kalamansi at naging dark green yung itsura ng kanyang kalamansi. Ngayon, yung isa niya doon na kaibigan natin doon na kung saan kinokontra na doon nga raw po sa Zambales, parang wala pong asenso ang lupa dahil ang lupa doon ay mayaman sa sulfur, tsaka doon sa mayaman doon sa phosphorus. Kaya kahit anong klaseng pataba daw ang ilagay, hindi aasenso ang gulay. Pero nung ipinaliwanag nga sa kanya ni Sir Marvin tungkol doon sa kalidad ng pataba niya, hinamon niya yung kaibigan natin eh. Gusto mo pabulaklakin natin kahit nalililiman ng mangga yung kalamansi natin, kalamansi ninyo. Hindi nakakibo yung tao. Pero pagkatapos po na makapaglagay ng abono, mula nung kami po ay makapasyal doon, lumipas lang po ang halos mga 2 linggo, pinakita na po sa atin ni Ma'am LB yung kanyang kalamansi doon sa lagor po na yon. Nako, ang dami pong bulaklak. At natuwa, pati yung ilalim po sa ilalim ng mangga na nasisilungan yung kalamansi, naglabas din ng bulaklak. Amazing. Yun tinatawag na magic. Sabi nga magic fertilizer. Saka makakakita ng ganun. Isipin ninyo, nasa ilalim po ng mangga, nasisilungan. Dahil ginamitan natin noong kanyang organic fertilizer, naglabas ng maraming bulaklak. Bibihira yun. Hindi naman po nakakakain yun ng sunlight dahil nalililiman niya. Pero dahil doon sa organic niya, nakakuha po siya ng bulaklak. Nakapaglabas. Kaya yan po mga katribya po yung nakakatuwa. Na kung saan hindi po natin nagsasawang i-share po sa inyo yung ganda at yung inam na nakikita at napagmamasdan po natin doon sa ating kalamansi. Kasi yung pong ating organic, kahit marami pong bunga, kaya niyang palakihin. Kumpara natin doon sa synthetic na ginagamit. Itong ating pong kapitbahay, eto, sobrang daming bunga niya. Bunga po niya mga katribya po ng synthetic. Pero ayan no, hindi po halos lumaki. Makikintab na po yung kanyang kalamansi. Talaga nga namang lilintog na lang ito. Pero medium size po ang kanyang kalamansi. Basal ito mga katribya, kaya ganito karami siya. Hindi siya nagbunga nung nakaraan. Wala siyang natsyempo ang magandang presyo nung nakaraang pitas po natin, na tayo naman po nakatsyempo ng pitas. Madalit salita, ito ay kanyang unang alaga. Alaga niya, minahalas o paunti-unti, pero tayo, meron na tayong unang na-harvest. Kaya yung kanyang kalamansi, hitik nga sa bunga. Kaya lang, hindi po siya makalaki. Ayan o, makinis na. Pitasin na yan. Kaya lang, pagdating po doon sa buyer, nire-reject yan. Dahil maliliit. Hindi niya kayang suportahan. Kahit tubig pa ng tubig po yung ating katribya. At lagay pa ng abono. Alam nyo kung gaano pa karami pang abono nilalagay nito. Halos talagang buwan-buwan naglalagay ng abono. Kaya lang, ayaw pa rin lumintog ng kanyang bunga. Bakit? Kasi synthetic. Sandali lang. Hindi rin gumagamit yan ng ating fertilizer, yung organic.
Eh yung sa atin mga katribya, sipin nyo, marami na siya pong bunga, marami pang bulaklak. Eh ano yung pipiliin natin? At hindi pa po siya nakakasama sa ating lupa. Yun ang importante doon. Yung gamit nating abono mga katribya, eh hindi po bad effect sa lupa natin. Kung acidic ang lupa ninyo, matatanggal po ang kanyang pagiging acidic sa pamamagitan ng organic. Eh katunayan yan, kahit hindi ka na po maglagay ng pataba dyan, etong ngayon, hindi na po tayo maglalagay ng pataba, hindi po pa rin po nagbabago ang kanyang dahon. Nananatili pa rin ang kanyang dark green. Ito nyo po mga katribya po, isang diretso siya. Pero tinan nyo po, bulaklak po sa ibabaw. Sa iba, puputulin na yan. Pinoproning kasi isang diretso eh. Tayo hindi natin puputulin. Eh bakit? Ayan o, daming bunga eh, bulaklak. Ganyan ang kalamansi. Sipin mo lahat po ng dulo may bulaklak, may bunga pa. Kaya nakakatuwa oh. Saka makakita ang ganyang abono. Kaya lang siyempre sa ating mga ka-farmers, mayroong mga nagre-request, mga taga Samar, taga Visayas, mga taga Mindanao, sir, meron po bang deliver po rito sa amin sa Samar? Meron po ba kami rito sa Mindoro? Meron po ba kami rito sa Mindanao? Yun lang po mga katribya, nakakalungkot dahil di rin po natin magawa na kayo po ay mahatiran po ng abono dyan sa inyong lugar dahil po sa kalayuan. Nagtanong-tanong si Sir Marvin doon sa shipping. Ang halaga po ng isang bulto pagdating pala sa shipping, maabot po siya ng per kilo. Pagka per kilo nasa 50, magkano aabuti nun? Minsan yata meron para to 70 pesos ang per kilo. 50 kilos po yung isang abono. Magkano na po ang magiging shipping nun pagka dadali sa inyong lugar? Isang bulto pa lang yon. Di magkakahalaga pa ng 5,000 shipping pa lang. Kaya napakamahal. Kaya panalangin po ninyo mga katribya na doon sa Visayas sa Mindanao karoon ng pagawaan si Sir Marvin dyan. Kaya lang siyempre kailangan dapat talaga doon merong makakatulong siya. Meron siyang kumbaga kung merong magpipinance, mag-uusap na lang sila, makapag-produce doon sa lugar po ng Bacolod City, Visayas, sa Mindanao. Naku po, ay napakaganda po ng pataba. Hindi kayo magsisisi. Kaya po yung ating pong mga kumukuha po ng ating pong pataba mga katribya, umuulit siya. Isipin ninyo, nakalaylay na po muli po yung bunga po natin dito. Marami na po siyang bulaklak. Pagkatapos dami pang bunga. Nakakatuwa naman. Kaya isama po ninyo sa panalangin na sana si Sir Marvin pa medyo humaba pa ang kanyang buhay. Marami pa siyang pwede pang matulungan natin mga farmers. Kaya yung mga nasa malalayong mga lugar sa parte po ng Isabela, basta Luzon, kung saan ay pwede po ninyong makausap, ma-invite po siya doon sa seminar. Yun po yung ating mga napupuntahan para po maipaliwanag yung sistema po noong ating pataba. At syempre, kung makakita ninyo kung paano po ang gusar niyan doon sa ating inaalagaan. Nako, masusulit po yan mga katribya. Nakikita naman ninyo ang epekto. Nakita nyo naman po doon sa ating vlog po na inilalabas na talagang hindi kayo magsisisi. Kaya yung pong ating subscriber po doon sa General Tino na kumuha po ng 10 bulto mga katribya, yung dalawa niyang kaibigan na hindi kumuha at nainip, mga synthetic po yung kanyang ginamit, napamahal sila kasi 2 beses naglagay ng pataba doon sa kanyang kalamansi, hindi naman nagbago, hindi naman lumintog yung kanyang kalamansi. Ang lumintog lang yung pinagbilan niya ng pataba, yung agri-supply. Kaya lang wala nakita doon sa epekto sa kanyang kalamansi, yung abono kanyang ginamit. Paano kasi ang kadalasan po kasi mga katribya, ang ginagamit natin palagi pagka sa dressing na triple 14, hindi naman pala kinakain ng kalamansi niya, hindi na kinakain po ng kanyang palay.
Sa madalit salita, lulugi ka na doon. Ang kikita doon si AgriSupply. Dapat ang pagmamasdan natin, kapag ka ang abono ninyo hindi na tumatalab sa inyong kalamansi, kabahan na kayo. Dahil acidic na ang inyong kalamansi. Sa totoo at saka maniwala kayo hindi, lahat ng ginagamit po natin mga pataba, maliban doon sa organic, mga synthetic. Yon ang talagang totoo doon, na tumatawag ng maraming mga insekto para ikaw naman mag-insecticide. Pag hindi ka nag-insecticide doon sa iyong kalamansi, nako, walang matitirang bunga. Yan po ang ating pag-aaral doon sa ating mga ka-farmers, sa mga nag-aalaga ng kalamansi. Alam kong gusto rin po ninyong kumita, kaya nga tayo nagkalamansi business, para kumita po tayo. Kaya naman, ipinakikita naman po natin sa inyo yung resulta na pag ginamitan natin ng abono, yung tawag po nating magic fertilizer. Yun, di kayo magsisisi. Sipin ninyong organic, ang bisa mabilis pa doon sa synthetic. Yung kadalasan nating organic na sinasabi, yung mga tain ng kalabaw. Yan ang karaniwan nating alam na organic, tain ng kambing, chicken manure. Yan ang kadalasan nating alam. Pero itong kay Sir Marvin, nako, organic na punong-puno siya ng pataba na natural. Meron siyang humus, meron siyang probiotic, meron siyang microorganism na kailangan po ng halaman. Yan. Meron po siyang pampalaki ng bunga, pampakapit, alas kompleto Tapos hindi po siya palatawag ng maraming insekto. Marami kasi ngayon mataba ngayon, palatawag po ng mga insekto. Sa totoo lang, pagka naglagay ka ng pataba, ihanda mo na bulsa mo sa pambili ng insecticide. Dahil pagka hindi po natin in-insecticide yan, lalo ngayon, walang matitira sa bunga ng inyong kalamansi. Nakakatuwa naman dito. Yan, ang dami pong bulaklak, dahil pa niyang bunga. Kain na kain po niya. Isipin nyo yung sa ibabaw na ito, taas pero puno, puno ng bulaklak. Yan, diretso, sangka pa. Ang dami pa niyang supang, kaya lalabong ng husto Yan. Palakihin pa natin marami pa tayong ulam. Kumakain pa ba kayo mga katriba nito? Talbos ng ampalaya. Ayan, masarap po yan, ng ating talbos. Ito po isa nating matandang puno. Ayan bumata uli siya. Ma-apply natin uli po ng ating organic. Sipin ninyong pati itong dapo tumaba rin nakasip-sip siya ng masarap-sarap na pagkain Pag ang kalamansi po matanda na, lumalabas na itong dapurak. Itong dapo. Kaya tinatanggal naman po natin to. Yan po ang parasite ng kalamansi. Tinutuyo niya ang sanga. Tingnan nyo, yung mga nadapuan niya, natuyo na. Yan. Ang ating ampalaya, ligaw.
Para sa iba tawag dyan, ang palayang kapa. Itong kalamansi natin ito, 30 years na rin ito mula nung ate pong mabili, nung ate pong maarkila. Ito na po yung kalamansi kong inabutan, pero ngayon buhay siya. Kaya nga dinupuan na siya ng ating mga dapo dahil matanda na. Natin tong dapo, salo at kalamansi. Kaya iniisa-isa natin eh. Malakas pong kumain ng pataba yan, malakas pong pumatay. Dami. Ngayon, ginhawa na ngayon yan. Ngayon. Iba dyan, tutubo pa yan. Hanggang sa baba eh, meron siyang tubo eh. Mga hinayang ka mga katribya pong putulin eh, kasi may mga bunga. O yan, tanggal na. Tanggal na po yung dapo natin, mga katribya. Nakakatuwa dito sa ating kalamansi. Ang ganda po ng progreso nung ating nagamit ang organic fertilizer. Ito na po ang resulta. Ang dami po niyang bulaklak. Ayan, ang parisa naman natin ito, itong matandang puno natin ng kalamansi, 30 years, mahataw pa. Sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Kung kalamansi natin matanda na ito, 30 years, dahil pang bulaklak oh. Dahil pa niyang bunga. Kailangan na natin ng ating herbicide. Kaya masarap po kasi mag video pag ganitong hapon. Kitang kita na po natin po yung bulaklak. Kaya natin muna matanggal ito dahil pag tayo pa yung mag-herbicide alisin dapat natin ang mga bagay. Ito pagkatubig na ito mga trivia, kakaroon naman uli ng another bulaklak yan. Napakasipag magpabulaklak ng ating pataba na gamit-gamit. Kaya hindi ka po malulubay ng kaalaga. May lalo na yan pagsapit ng tagulan, ay talagang hindi magpapat lang ng bunga yan. Sprayin natin ng ating herbicide, ating mga kaibigan na baging. Ito, tanda na ito, palitin na rin natin to. Pero nagpipilit pa rin siyang mabuhay, gusto pa niyang mabuhay. Dahil lagyan natin ng pataba, bumerde pa itsura niya kumpara mo doon sa dati na yellow. Yan, dahil pang bulaklak ang ating 8 years na kalamansi. Ito naman po yung sa aking utol, ay lumalaki-laki na rin po yung bunga nung kanya. Pang April, May yung bunga nung kanyang kalamansi.
Ang ate po namang kapitbahay, ito talagang kagandahan kasi nito, hindi na tayo lumalayo po ng sample. Ito yung madalas nating nakikita palagi. 3 beses ang sabog ng abono. Ito pa lang kayo yung kanya pong mga buko. Kaya lang yellowish pa rin ang itsura ng kanyang kalamansi. Kaya pagka madalas po niya nakikita itong ating kalamansi, abot lang ang palatak niya. Dahil malayong malayo itsura niya. Ayun, ang kalamansi niya doon sa kalamansi natin. Di hamak po na kung saan yung ating kalamansi mas matanda ito kumpara doon sa kanya. Ayun, meron talaga tayong pumbata. Ayun, okay lang sa bata na talagang masigabo siya, masigasig. Pero itong 8 years, nahihigitan itong kanyang 6 years, kakaiba. Yan naman na makikita naman ninyo mga trivia po yung ating ebidensya. Kaya di tayo magsasawa mga trivia po na ipakita po sa inyo resulta po ng ating abonong ginagamit para lalo tayong marami matulungan natin mga ka-farmers, dahil hindi lang sa kalamansi, hindi bagkos pati sa mga palay, sa mga gulay o anumang klase na po pwede nyo pong itanim mga ka-trivia, lalo kayong gaganahan kung meron kayong organic fertilizer na gagamitin at masusulit ang inyo pong ginastos, dahil ang recover ng inyo pong halaman, ng inyong kalamansi, makikita nyo na kagad ang pagbabago. Paano mga katribang, ito lang po ang ating pong vlog, at maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, pati na rin po sa ating mga bagong subscriber. Pagpatuloy nyo lang po ang inyong pong panonood, marami pa po tayong i-share sa inyo para po sa pag-aalaga ng kalamansi. God bless po sa inyong lahat mga katribya. Karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all.